Hello, magandang umaga sa lahat. Dito sa mga viewers natin sa Pilipinas, mga subscribers natin. Thank you for continuously supporting this little channel, Justin Talk News PH. At good morning o good day din sa mga viewers natin sa USA. Salamat sa pagdalo niyo dito. Good day doon sa mga viewers natin sa Canada and sa Australia, and we have some viewers in Japan and Hong Kong. Salamat po sa pagdalo ninyo. Meron din tayong viewers of course sa Saudi Arabia, and meron din sa United Arab Emirates. Good day sa inyo. And Malaysia, meron tayo. Then Italy. Good morning sa inyong lahat. Itong umaga na to, but before anything else, I would like to request you like, paki-press naman yung like. Sandali lang naman i-press yung like, then i-share itong video na to. If you like this video, share it to your friends. Then of course, what is important is to subscribe para naman lagi nyo mapakinig ang mga opinions and commentaries na sinisiwalat natin dito sa channel na to, Justin Talk News PH. And you can make your comments. This is a democratic space. I don't care kung pro BBM kayo, DDS kayo, lagi naman, marami namang DDS dito. Actually, ang bias nito is bias towards BP Inday Sara, and bias towards President Rodrigo Duterte, bias towards PDP Laban. But that is a choice, and you have your own choice, and you can make your comment as long as it is not personal attack, but dwells only on the issues at hand. Kung anong pinag-usapan natin, yun lang ang dapat nating bigyan ng comment, and you are free to do so. Kung anong nasa isip ninyo, nasa damdamin nyo, nasa puso ninyo, sasabihin ninyo. This is a space, a free discourse of your ideas and opinions. Libre tayong magsalita dito sa Justin Talk News PH. I will make it very hard for anybody na to curtail that freedom. Ibig sabihin, let's get away from that doing piniprevent natin yung ibang tao na sasabihin ang gusto nilang sasabihin niya. Sa madaling salita, yun. Libre tayo magsalita. Hindi na kailangan tayo mag-away or takihin ang kapwa natin. And the end of the day, Pilipino tayo lahat. And there will come a time na when some things or some events will happen, huwag naman sana, that will bring us together. Ganyan ang mga Pilipino eh. Ganyan din ang mga siblings in a family. Minsan nag-away, then later on, kung mayroong common enemy or common problem na mag-exist within the family or within the country, it will lead us to unite together. At ito nga, this is a healthy discussion with regards to a matter at hand, kung ano nangyari dito sa bansa natin at sa Justin Talk News page. Kasi in a day-to-day basis, dinidiscuss natin ang issue dito sa Justin Talk News page. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe and press that notification bell para naman kung meron kayong time, then you want to listen to the broadcast, ma-notified kayo kaagad kung meron na tayong broadcast. But regularly nag-broadcast tayo mid-afternoon or noon, lalabas kasi hindi pa tayo nagla-live because of some problems. Ngayon,
This morning we will be discussing about dito sa sinabi ni Ma'am Hanilet Abansinia. Yan ang wife ni PRD, ang pinakamamahal nating presidente, at mother ni Titi Duterte. So, doon sa sinabi niya, isa ito sa mga topic na i-discuss natin. Because we have more topics to discuss later on. Like yung crimes natin, ano bang status ng situation ng crime natin, mga crimes na nangyari dito sa Pilipinas. At we will discuss about it thoroughly. We will discuss natin itong prevailing issue na sa mga nangyari ngayon sa Pilipinas. Then we will also discuss and we will be talking about also sa I think rally. This is a nationwide rally which is sponsored by QGC, supporting the PDP Laban candidates, senatorial candidates, President 13, and that will happen I think starting this afternoon. So magkaroon lang tayo ng konting discussion or information about that rally. Ngayon, going back to the issue, ito nga, nagagalit nga si Claire Castro. Bakit daw ginawang katawa-tawa yung nangyaring KFR ng isang Chinese steel magnate na si Han Sun Ki. Actually, ito si Han Sun Ki, medyo bata pa kasi siya. Then, actually, yung tatay niya talaga ang nag-establish ng business na yan. They started with a small hardware. Diyan lang sa may Pasay. Papuntang, malayo na yung Libertad. After Libertad, before, ano ba yung hardware nila? Malaki yung hardware nila eh. Before the intersection of EDSA and Rizal Avenue, Taft Avenue, I mean. Diyan ang pwesto nila. Kilala ko yan. Yung father niya, kilala ko. So, lumaki ang company na yan until nagkaroon nga ng construction boom ng kapanahonan, starting with President Arroyo, then si Noynoy, then ito na ngayon ang pinakamalakas yung nangyari yung construction boom during the regime of President Duterte. Kasi ang dami nagtatayo ng mga, bukod sa government, nagtatayo ng mga infra projects, kaliwat kanan ng infra projects, and mga private companies, mga developers are constructing condominium kahit saang lugar dito sa Metro Manila. And sa totoo lang, stalled yan ngayon. Talagang halos tigil na lahat. Yan, i-discuss ko rin yan, nangyari dyan sa mga developments na yan. Mga condominium developments, mga township developments dito sa surrounding Metro Manila and the Metro Manila area itself. So, ganyan sila tagal na sa business. Then, unluckily, yan, na KFR nga siya. Kaya nila magbayad ng ganyang kalaking halaga sa tagal na nila sa business. Parang parang competition. I think meron silang pwesto dyan sa EDSA, just near Katay Wilders. Malaki kasi ang Katay Wilders. Then nandyan din sila. So matagal na talaga siya. Nagsusupply siya ng bakal sa mga developers, sa government, then sa mga resupplier, yung mga nagbibinta rin dun sa mga maliliit na mga hardwares. So talagang isa siya sa mga major supplier ng bakal, and all of the steel siyempre galing sa mga manufacturing plant sa China. Yan yung kasi merong binalabas ang PNP with regards to bagong anggulo raw
Dyan. So, we will discuss that later. Ngayon, let's go back dito sa sinabi ni Ma'am Hanilet, yung congratulations. So, nakakatawa daw. Hindi niya nagigets ni spokeswoman Claire Castro kung anong ibig sabihin. Yun, kung pakinggan mo yun, Ma'am Claire, it's a sarcastic insult. Insult to yun. Hindi yun nakakatawa. Insulto sa inyo yun. Bakit? Kasi wala kayong ginawa. Ang focus ninyo in demolishing the opponents, political opponents of this administration, particularly the Dutertes. At napabayaan ninyo ang crime situation, to control the crime situation in the country. Ano nangyari? Saan naman yung mga intelligence fund ninyo? Ang confidential funds ninyo para mag-monitor dyan sa mga sindikato, kung mayroon mga sindikato nang gumawa ng KFR na yan. So, congratulations sa inyo. Dahil sa kapabayaan ninyo, dyan sa responsibility ninyo to prevent crime and to ensure that there is peace and order in the community, lalo na dyan sa mga Chinese communities na yan, na they are prone noon pa sa KFR dahil nga sila may pera. May pera sila dahil may negosyante sila. Right now nga, kawawa nga yung community, Chinese community, Filipino-Chinese community natin. They were subject to xenophobia. Sinasabi na ganito, mga spy sila, where in fact they were believed for the longest time dito sa Pilipinas. Napakatagal na nila dito, and they are the major factor na tayo ay lumalago ang economy natin. Most, if not all, most na lang, kasi meron din namang emerging na mga Filipino companies, pero yung mga Filipino companies kasi may mga Chinese blood din. Wala namang pure Chinese ngayon dito sa Pilipinas. Mostly Filipino-Chinese na talaga. They live here in the metro for the longest time, particularly in Binondo, dahil maganda kasi ang network dyan sa Binondo. You feel safe kung nandyan sila titira. So, ang nangyayari, sila ang target talaga ng mga sindikato. At ang tanong, bakit hindi nyo alam? Wala kayong information ng hindi ba ninyo pinipigi o pinupuksa ang mga sindikatong yan na gumawa ng KFR? Diba? Around that area, marami ring tumitira dito sa bandang Pasay, bandang Makati, meron din. But mostly talaga dyan sa Binondo sila tumira. Ngayon, dahil nga sa pinagyayabang nyo na bloodless campaign against drug, kaya yung mga iba, embolden yung mga criminals to do their job in spreading chaos and getting into crimes na karumal-dumal tulad nitong nangyari kay Anson Key. So, nakikita na natin ang kapabayaan and effectivity kung gaano ka-disorganized ang pulis natin. Maganda lang kayo mag-raid ng mga kalaban ng administrasyon, din pagsampang ng mga kaso, pag-iipit sa mga vloggers, but sa mga ganitong mga situation, napabayaan ninyo. Kaya nga yung words ni Ma'am Hanilet, congratulations sa inyo. Dahil nga, inayawan ninyo yung ang reason na kinidnap nyo si President Duterte dahil sa EJK. Mga paratang ninyo na EJK. Ang nangyari ngayon, talamak ang mga drug cases, mga crimes that started sa drugs. Yung mga
mga nag-commit ng mga crimes na sobra naman ang kahinos ay mga drug users. Yan ang katotohanan. Diyan sa Bukawi, ano nangyari? Merong gustong hulihin ng dalawang pulis. Isang drug pusher lang, o drug dealer na gusto nilang isyuhan ng warrant. Bago sila makarating doon, sinalubong pa sila, pinaputukan. Dido yung dalawang pulis, kawawa naman. Ito rin ng mga pulis, congratulations din sa inyo. Dahil you continue following a weak, traidor pa, bangag pa na presidente na walang political will, na tamad. Lahat na negative behavior na sa kanya. Kaya nga nakita natin ang service ngayon. Bagsak ang trust rating, performance rating ni BBM, at you cannot deny that. Makikita yan din sa sorties, mga campaign sorties, halos walang tao. Naubusan na sila ng campaign funds, sa totoo lang, yan ang balita. Naubos na. At mayroong kanya-kanyang tago na doon sa mga campaign funds dahil delikado nga silang matalo. No? Dahil nga dyan sa manifested doon sa mga attendance ng mga rallies na nangyari dito around the Philippines. Kung saan sila nagpunta, doon sa Lapu-Lapu, linangaw. Ang balita nga, may conflict daw ito si Gwen Garcia, kasi siya ang gobernador dyan. Ito yung nanay ni DOT Secretary na si Frasco, ay may conflict kay Erwin Tulfo. Kaya hindi niya kursunada yung line-up. Dahil nandyan si Erwin at saka si Ben Tulfo. Kaya hindi siya nagpadala ng maraming supporters doon sa rally sa Lapu-Lapu City. Kaya wala langaw doon. Ngayon, mamaya nga i-discuss natin yung rally naman ng PDP Laban this afternoon start. It will be sponsored by the Kingdom of Jesus Christ, and this will be nationwide and worldwide. Lahat ng mga KOGC chapters sa buong mundo ay mag-broadcast at they will support this rally this afternoon. So, antabayanan lang ninyo yung rally na yan. We will discuss further dyan. Then going back dito nga sa congratulations. Congratulations sa inyo mga PNP dahil blind follower kayo. Sunod kayo ng sunod yan sa commander-in-chief ninyo na alam naman ninyo yung mental capacity and mental condition. Sinusundan nyo yung mga alam naman ninyo na mali yung ginagawa. Kaya ngayon si Tory, makikita mo yung reasoning niya doon sa Senate hearing. Napaka-illogical. Parang may diferensya. May term yan sa psychology na kahit anong paliwanag mo na mali yung ginawa mo, hindi talaga niya ma-accepta. Talagang sinasabi niya, buong mundo na alam na mali yan. Kasi meron tayong mga parameters kung ano bang tama. May batas tayo eh. Ikaw, sabi mo nag-aral ka ng batas, general ka, 3-star general. Hindi mo ma-analyze yan na mali talaga yan. So, meron kang mental condition. May mental condition dito si Tory. Hindi ito ordinaryong palusot. Meron talaga siya dahil hindi niya ma-accept eh. Hindi niya ma-internalize ng yung ginawa niya talagang mali. Yes, talaga niya, tama ako. Kailangan talaga madala si President Duterte. At saka 16 hours na. Mga ganyang reason. Ganyan lang ang reason niya, wala nang iba. So, anong klaseng tao yan? If you are a keen observer, makikita mo yung behavior, mga pinapakita ng isang tao, manifested dun sa mga actions, external actions na ginagawa niya. Yung mga mannerism niya makikita mo.
Di ba si Dory magsalita, parang tinitigasan niya yung salita niya at parang dumidilat yung mata. At talagang may mental condition siya na nagmanifest dyan sa mga sinasabi niya, mga illogical statements na kung sa philosophy pa wala sa tamang pangatwiran. Di ba? Di ba, nag-aral tayo ng philosophy. Alam natin kung mabalansin natin kung tama ba yan or principled statement ba yan or statement na kung ano-ano lang, malalaman natin. So, ito ng statement ni Ma'am Hanalit, ang ibig sabihin dyan, Claire Castro, wala kayong ginawa. Yung criticism nyo kay President Duterte at yun ang basihan ninyo, ginamit nyo yung mga komunista para ma-facilitate yung pag-kidnap nyo kay President Duterte. Diyan pa sa dahig na habi ng mga komunista yan. Diyan namatay si Juma Sison for the longest time, diyan siya tumira. Kaya habi niyan ng mga leftist at marami pang leftist na nandyan ngayon, nagrarally pa nga kaso nga lang sa daming supporter ng President Duterte, hindi nila kinakaya. So, pasalamat tayo doon sa mga taga-Europa, taga-UK, and even sina Maharlika na nagpupunta dyan para suportahan si President Duterte. At natatabunan yung mga leftist. Kaya napunta sila doon sa outreach kasi nandoon sila Doon sila nagka-base. So, ngayon, ito nga, sinasabi ni Ma'am Hanalit, salamat. Yung ginagawa ni President Duterte na talagang in-ensure niya magkaroon ng peace and order, ibinaliwala ninyo yung gains noong 6 years na drug war ni President Duterte. Gusto ninyo bloodless. Ano na nga ang nangyari ngayon? Bloodless kayo. Police ninyo nadali. Ngayon, ito, yung KFR ni Yanson, gusto nilang ipalabas na meron ding other anggulo diyan sa pagkakinap. Hindi lang daw simpleng kidnapping. Ano na naman yan? Ano na namang script yan, Buyeng? Mahilig ka sa ganyan mga script. Ano nangyari kay Bantag? Hindi pa nga naimbestigahan yung kaso. Meron ka ng desisyon at sinabi mo si General Bantag ang may kasalanan. Siya ang mastermind dyan. At ginawa nyo ng magandang script. Mga priso pa ang part doon sa script na yan para idiin si General Bantag. So ngayon, hindi nyo mahanap-hanap. Still, nandiyan pa yung kaso. At klaro naman yung ginawa nyo na talagang planted lang lahat. Sa totoo lang. Naalala mo ninyo yung buto daw? Sinabi ni pangalan nitong bagong dyan sa Bilibid na meron daw buto doon sa septic tank. Nangyari? Jollibee pala. Chicken Joy pa lang yung nakita ninyo doon. Pinahukay pa ninyo yun. Ang dami yung gimmick na ginawa. Okay, Arnie Tives. Pinaratangan niya na siyang dumali kay Digamo. Mga ganyan. Kay President Duterte, puro ganyan ang style ninyo. Kaya diyan naubos ang oras ninyo. Nakalimutan ninyo na palubha ang criminality dito sa Pilipinas. And it's no longer safe. Maglalakad ka lang after 6 o'clock, delikado ka na. Even tanghali. Itong situation sa Pilipinas, para ma-compare natin doon sa time ni Noynoy Aquino. Mga major nung 2013, 2000, kasi 11 to 2016 siya. So mga 2011, 2012, 13, 14, ganyan ang situation. Tanghaling tapat ang daming mga snatchers. Malala mo yung lugar dyan sa Taft Avenue and Quirino. Maraming tagalasal dyan, dumadaan. Minsan naglalakad. Kasi may dalawang dyan, food chain. Nandyan, may Jollibee dyan. At saka mayroong McDonald's. So nagpupunta doon. Ang daming snatcher dyan.
tumatakbo doon papunta sa San Andres Bukid. Kasi may blighted areas dyan eh. May squatter area, doon nagtatago yung mga yan. O, dyan sa San Andres mismo, San Andres Bukid. Yung street na yan, doon sila tumatakbo. Yung sitwasyon na yan, ganyan na ganyan. Alam, dinadaanan ng mga pulis eh. Nakaupo dyan sa island. O, ngayon, meron na naman yung mga yan. Pero ngayon, medyo hapon ng konti. Noon, tanghaling tapat nandyan. Kaya nga yung mga estudyante, kung meron nakikita nila na merong nakatambay dyan sa may safety kaagad. Yung mga backpack, safety kaagad. Ang delikado lang kung manunutok. Paggabi yan, marami ng tutukan dyan. No? Baril pa ang tinututok. At saka matalim na patalim. Ganyan. Napakadelikado ng Pilipinas. Sa totoo lang. Lalo na yung mga liblib na lugar. Delikado talaga. Kaya kayo, kung marami mabisita kayo ulit dito, you will try to spend your vacation here in the Philippines, try to be modest. Huwag niyo isuot yung mga alahas ninyo and don't visit places na medyo alanganin. Pwede sa mall lang kayo, mall lang. Huwag na kayong mag-ikot-ikot. I don't know right now the situation dyan sa sa Rizal Park. Kasi maraming natutulog dyan. Especially ngayon, Saturday, up to Sunday. Maraming nagdadala dyan ng mga, may nagbibinta dyan ng mga mga plastic para higaan. Family. Pero during the time of Noy-Noy, maraming tutukan dyan, tinutukan, lalo na dalawa lang kayo. Okay lang kung pamilya kayo. Pero right now kasi, during the regime of President Duterte, gumanda yung Rizal Park na yun eh. Talagang marami ng ilaw. I don't know kung na-maintain yan hanggang ngayon. Kaya may mga pulis dyan umiikot. I don't know ngayon. Kasi bloodless na nga, mahal ng administrasyon dito na to yung mga bangag, kasi bangag din ang presidente natin, kaya huwag niyong galawin. Kaya congratulations mga pulis sa bloodless drug war ninyo. Ngayon ito yung mga cellphone dati, magsa-cellphone ka sa jeep, hindi na pwede ngayon yun. Hahablutin yan sigurado. Kaya iba na talaga. Napakalayo ng panahon ni President Duterte. At yan, hindi madidiscuss sa ating mainstream media na nangyari yan. Even the tabloids natin, na yan naman ang focus ng mga news nila, yung People's Tonight, kay kasi yan, Martin Romualdez, yung Abante, yung Remate, yung mga tabloid lang. Kasi nakapokus sila sa crime. Mga crime na petty crimes dun sa streets natin. Ngayon, hindi na yan hini-headline nila. Kasi sinasabihan sila na huwag kayong mag-headline ng ganyan. Piniprevent sila ng mga editor nila, ng mga desk nila na sasabihin yan. So, wala kang makikita ng mga ganyang pangyayari. Pero, kung mahilig ka umikot dito sa metro, lalo na dito bandang, kaya nga number 1 talaga ang Manila sa sobrang dami. Iwan ko kung mananalo yan si Isko, ma-implement pa niya ulit yung ginawa niya nung una niyang term. Sumabay siya sa programa ni President Duterte na pati yung mga backgrounds inaayos niya, yung mga maruming mga areas, yung mga tinatambayan ng mga criminals, mga petty criminals, mga bata na sa street children, sa streets na nagra-rugby, nagsusolvent, yan hinuhuli ni Isko dati. I don't know ngayon kung kaya niyang i-implement, kasi sigurado naman siyang mananalo dyan sa Manila sa susunod na eleksyon. Napakalakas ni Isko. I don't know kung magdalawang isip siya. Baka naman susunod siya ni President Duterte, gawan siya ng kaso. Di ba? Yung mga pulis, ganun din ang isip, yung matitino. Mahirap na yan kung gagawin natin ang tama,
Baka naman kakasuhan tayo ng kakasuhan at bigla na lang tayo badala sa dahig. Yan ang expression dito ng mga pulis sa yung mga medyo matino na kausap natin minsan. Dito malapit sa amin, may presento dito. Mahirap yun, sir. Baka madali tayo dyan. Ang Pangulo nga natin, anong ginawa nila? Kaya, nagdadalawang isip din sila. Kaya yun, bagsak ang peace and order din sa Pilipinas. Talagang iba na. At saka, laganap talaga ang sa mga medyo upper middle class na areas dito sa BGC, talagang laganap na rin ang mga anong tawag nito, yung ecstasy, mga ganyan, fashion drugs, hindi naman fashion drugs, merong term yan, yung mga ganyang drugs dito. Kasi ang maraming bars dito maraming social na bars dito na naka-Ferrari yung mga pumupunta at may mga karga, may mga baril din, may karga din na droga. Hindi, ever since naman, hindi naman nila magalaw yung areas na yan. Pero maraming mga dyan, mga krimen. Naalala mo yun si hindi ko na lang i-mention kasi haba ang kwento natin. Ibig sabihin, dati wala yan, nagdadalawang isip sila. May area pa dyan, may isang drug dyan, isang bar dito sa BGC na na-raid. Kasi simulang na-raid yun, dyan lang, malapit sa Fifth Avenue, unahan ng High Street, mayroong mga bars dyan. Ngayon, pero ito susi na bars to, mga mayayaman talaga na pupunta. Yan, naka-Ferrari ngayon na pupunta Kasi marami tayong Ferrari dito sa Pilipinas, akala nyo ba? Punta kayo ng BGC, there's a time na Ferrari Day, Bulgari, Ferrari, Lamborghini, ganyan ka-third world country ang Pilipinas, pero magulat kayo kung pupunta kayo sa BGC, ibang-iba ang dating. Kasi naghahalo dyan ang mga taga-Dasmariñas, yung mga katas ng pundo, katas ng ayuda, nandyan bagsak lahat. Katas ng project sa gobyerno, nandyan lahat. Kaya yung mga daughters, sons, mismo sila, dyan nila brandishing their wealth in those areas. Kung makikita mo, magugulat ka na lang. Makakita ka ng bagong modelo na Bulgari na magkano yung halaga, millions in dollars. Maka-afford ba tayo niyan? Saan galing ang pera na yan? Kaya yung mga congressman na mayroong ganyan, dyan pinaparada. Hindi yan dinadala sa Divisoria, dyan yan, sa BGC na yan. At kung matapos itong project ni Ramon Ang dito sa Bulacan, may airport, mayroon ding commercial area, mayroon ding parang BGC dyan sa loob, that because napakalaki ng lugar na yan, 2,600 hectares, magiging parang BGC na rin yan, at tabing dagat yan. Napakaganda ng mangyari na lugar na yan. So yung mga talagang nakadinggoy ng mga kontrata sa gobyerno, ayun, paparada din nila yung mga Cadillac nila. Wala nga yung Cadillac dahil Bulgari, Lamborghini nga nandyan, Ferrari. Yan ang mga naka-display dyan. Ngayon, balik nga dito sa situation ng criminality natin, napakalungkot talaga nangyari. Napakasayang nung ginawa ni President Duterte, at ngayon gusto nilang ipalabas na napakasama nung ginawa ni President Duterte, na talagang marami siyang tinurgor. Ngayon, natatawa nga, from 30,000 to 43 na lang daw. At naisahan pa sila ni Nick Kaufman. May isahan sila kasi nagdidiman sila Nick Kaufman, yung Chief Legal Counsel ni President Duterte sa ICC, na kailangan yung 43 na yan merong identification, government issued ID. Ngayon, sabi ng prosecutor, yung nag-prosecute ng kaso, nagdedemanda,
Ay wala daw dahil sobrang hirap daw, poorest of the poor daw yung mga biktima. Nakakatawa naman kayo. Kung Pilipino ka man, Pilipino naman yata ang mga prosecutors or siyempre nandoon yung mga ano pala, yung mga accredited na mga Pilipino siguro nagsasabi, huwag nyo kaming lokohin. Ang poorest of the poor dito, member ng Poor Peace. Sa madaling salita, they are all subsidized, binibigyan ng pera ng gobyerno dyan sa Poor Peace. At sila lahat ay may ID. Poorest of the poor na yan kasi hindi ka naman pwedeng maging beneficiary ng Poor Peace kung hindi ka talagang poorest of the poor or hindi ka qualified to receive subsidy from the government from the Poor Peace na kinaltaksan ni BBM ng pundo. Kasi mayaman na daw lahat ng mga walang-wala dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, yung sabi ng prosecutor nakakatawa. Sa Pilipinas lahat dito meron ng ID. I don't know kung sino lang ang wala. Lahat dito. Isa pa, bukod dyan sa Poor Peace kasi marami rin namang hindi member dyan. During the pandemic, makakuha ka ba ng ayuda kung wala kang ID? Kaya yung mga biktima na sinasabi nyo na napatay during the drug war of President Duterte, gawa-gawa ng mga komunista yan. I don't know kung papayag ba ang ICC judges niyan na patuloy yung kaso na yan. Wala namang identification na tama yung mga napatay. Kung napatay naman sa drug war na yan, pwede ba yan? Sabihin na, kaya nga pinapalabas sa labuing wala kasing police record. Imposible yan. Paano maging krimen yan kung walang record sa police? Sino mag-attest na EJK yan kung hindi dumaan sa police ng tamang investigation? There should be an investigation to prove na talagang pinatay sila outside of the ambits of the law na hindi dumaan sa tamang proseso. Paano ma-prove yan? O kung walang mga identification, nakakatawa naman yan. Hindi naman siguro ganyan sabihin na natin, ka-unreasonable yung mga judges yan sa ICC kung tatanggapin nila yan. Kaya tama yung move nila ni Kofan. Kasi karamihan yan, baka napatay lang yan ng nagkasakit lang, namatay. Or ibang kaso, hindi naman pulis ang pumatay. Kinarga lang dyan sa 43 na napatay. Kasi later on, hahanapin yung mga dokumento na yan. Kung aabot tayo sa ganyang sitwasyon, kung hindi pakinggan ng ICC yung mga injustices na nagawa during the arrest of President Duterte, the kidnapping of President Duterte, na hindi dumaan sa due process. So, pupunta na tayo doon sa hearing per se, na talaga magsimula na yung hearing. Isa sa mga factor na i-brought out nila dyan, yung problem dyan sa punto na identification ng mga biktima. Paano mo sabing biktima yan? Paano nangyari? Merong surrounding facts bago nangyari yan. Paano binaril? Sinong bumaril? Ganyan naman talaga yan. Hindi naman sabihin, basta pinatay na lang. At wala kayong circumstantial na ebidensya. Or paano ba nangyari yung krimen na yan? Di ba? Diyan pa lang sa tingin ko, tagilid talaga yung tagilid yung mga prosecutor. I don't know kung paano nila dipinsahan yan. Hindi nila na-anticipate yan. Na ito naman si Buyeng, parang salita, mga mahirap kasi yan. Yan ang mga biktima. Yan ang pinalutang nila sa propaganda nila. Dati 30,000, ngayon naging 43. 19 yung naka 25 yata. 19 yung 24 pala yung panahon ng regime ni President Duterte. 19 yung during his mayorship dyan sa Davao. So ganyan na nangyari.
Kaya congratulations talaga, and also congratulations doon sa AFP, PNP and AFP, dahil sa blind uh, obedience ninyo. Kahit mali na yung inuutos sa inyo, sinusunod pa rin nyo. Ano bang dahilan? May dahilan, may halaga ang ang utos ni Bangag na sinusunod ninyo, na hanggang ngayon ilang beses na sinasabi ni President Duterte na susunod ba kayo sa Bangag na Presidente? Ilang beses na hindi kayo nakikinig. Kaya malaking dahilan ang reason ninyo. Career kasi namin to, career. Ibig sabihin mabigat ang career ninyo doon kaysa mga tao na inaapi na ng gusto. Mabigat pa ba ang career ninyo? Yan ang reason dyan. Tanong nila, mahirap ba yan, sir? Hindi yan ang dahilan. Dahil yung mga nasa taas ninyo ay bayad na lahat yan. Hindi ako maniwala, kahit na si Turi, malalaman mo talagang dinidipinsan niya ang sarili niya. Kasi alam niya kung sasabihin niya ang totoo, siya rin ang titirahin eh. Ay kung sabihin na natin na alleged na meron daw merong kumikilos na pampatalino sa kanya o patahimik. Yun ang nangyari dyan sa mga engineers na yan. Yan si Browner, lalo na yan. So idipiyat yung usapan doon sa South China Sea. Pinipilit niya na hindi naman tayo kasama sa gulo ng Taiwan. Bakit sasali ka dyan? Wala kang nagkaroon ng exercise dyan. Pero sa totoo lang, ang US hindi sasama dyan. Lalayo sila. Lahat ng mga military aircraft carriers ng US nasa Guam. Wala dyan sa strait na yan between Philippines and Taiwan. Hindi sasama ang US dyan. Maniwala kayo sa akin. Magkagulo yan between Taiwan lang and China. At remember, even the United Nations nagdeklara sa One China policy. Kaya huwag kayong makialam dyan. Yabang-yabang ni Browner, gusto sumama sa gera dyan. So, kahit na mali, congratulations, tingnan mo anong sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Ang criminality, sobra talaga. So, yun ang point ni Ma'am Hanilet, bakit nagsabi siya ng congratulations. Na hindi naman nag-hits ni Claire Castro. Ngayon, itong nangyayari kay Anson Kay, meron daw ibang anggulo. So, ang anggulo niyan, sigurado, pugo na naman yan. At baka naman, gagawa na naman sila ng bagong script. At ang bagong script, magsasabi na naman yun na mayroong involvement yung mga kaalyado ni President Duterte. Tulad ng ginawa nila kay Attorney Harry Roque, na naglabas sila ng witness na wala nakakatawa. Si Peebles pa ang witness. Alam naman natin kung sino si Peebles. Nakakatawa nga eh. Paano na lang kung lalabas yung another 2 videos. Sa tingin ko na dahil ganito na yung sitwasyon, mangyayari yan. Lalabas yung video na yan nila Maharlika. Paano na yan? Si Harry Roque, hindi na nyo magalaw yan. Lalo na aprubahan ng asylum yan dahil sa mga statement ninyo na yan ang gagawin nyo kay Attorney Harry Roque. Ma-approve na mabilisan yan. Yan sa Netherlands. Madaling ma-approve yan dahil nga may threat nga talaga sa buhay niya. So, itong script na gagawin nila, obserbahan natin. We will make our observation kung saan papunta itong script na to. Kasi nakakatakot eh. Ang script si Boeing ang gumagawa. Sigurado si Boeing. Isipin. Tawang-tawa nga yung mga kaibigan kong abogado, magagaling abogado. Sabi, grabe naman itong DOJ secretary natin. Hindi ma-differentiate ang surrender at saka extradition. Klarong-klaro naman nakalagay dyan kahit nasa batas natin, nakalagay talaga na hindi ka pwede mag-surrender ng Pilipino dahil yan
para lang yan sa mga alien na merong ginawang krimen dito sa Pilipinas. Hindi pwede surrender. Hindi daw pwede dahil hindi daw pwede ang extradition dahil hindi na tayo kasama sa, wala na tayong treaty. Bakit sinurrender ninyo? Bakit tinalan siya? Wala na palang treaty. Hindi daw pwede. Kailangan, lahat na pangatuwiran para rin si Roque ito si Remulla. Wala sa hulog yung reasoning. Kung sa korte pa yan, wala na, laglag na raw yan. Wala pala tayong tratado, wala tayong treaty. Kaya hindi daw pwede ang... Bakit nga mo pinadala? Wala ka palang basis. At hindi nga pwede yung surrender dahil Pilipino naman si President Duterte. Presidente pa natin na napakagaling. Kaya wala sa yan ang mga mental condition ng mga tao na to. Kay Buyeng naman wala namang hindi tayo magdududa na ganyan ang pag-iisip. Dahil alam naman natin kung anong dinaanan yan, tsaka anong mga ginagawa niyan. Kasama rin sa Singhot Club yan di ba? Di ba yung anak niya nahulihan? Na hindi naman daw yung para sa anak niya, para sa kanya yun. Yung his na napakataas ng klase. Di ba? So, ngayon, ito nga, sa pangyayaring nagaganap ngayon sa bansa natin, talagang wala tayong choice kung hindi sumali dito sa eleksyon na to. Sumali sa eleksyon na to at talagang pakita natin ang lakas ng as a Filipino citizen. Tama na itong ginagawa nila. Hindi natin kayang gagawin sa people power dahil hindi sasama yung nabayaran na EFE tsaka PNP. Bayad na lahat. Kasi yung lagi kong sinasabi dito sa channel na to, without the participation of the armed forces of the Philippines and the PNP and the People Power Revolution, there will be a successful People Power Revolution will never happen. And it is true, nangyari na ngayon. Yun sana ang desire ni President Duterte. Huwag niyong sabihin na si President Duterte hindi nagde-desire niyan. All his statement directed to the AFP, yan ang underlying na pakiusap na gumawa na kayo ng move for that action na talagang sabihin natin, kudita siguro or declare people what we call this revolutionary government or a military junta. Yun naman talagang dapat. Para sa akin, I don't care kung magkaroon ng military junta. Basta mawala lang yung mga yan. Mawala na lang yung mga yan. Kasi once din na merong aalsa dyan sa military, I'm sure pro-Sara rin yung mga yan. Kung gagawin nila yan, talagang ang bias niyan towards BP Sara. Kaya siya pa rin naman deklara na maging presidente. Kasi siya naman talaga ang legal na tagapagsunod sa pwesto niyan as president of this country. So, okay lang yan kung magkudita o magkaroon ng transitory na military role sa bansa natin. Basta mawala lang sila. At saka, maganda sana, hindi ito sedition na, this is an opinion. Opinion lang to. Wala naman kung sinasabi kung sino ang gagawa. Kung yan ang sitwasyon, maging senaryo, di mas maganda kumpara dito sa sitwasyon natin. But the other option naman, kung hindi talaga, kasi hindi na mangyari yan sa military. Hawak nila ang military. And the junior officers are not that patriotic. Sa totoo lang, wala na yung patriotismo sa kanila. I don't know kung anong nangyari dun sa mga trainings nila. Bakit hindi na-imbibe sa loob ng kanilang katawan ang prinsipyo ng patriotismo. So, napakalungkot. So, ngayon, ito ang other option na medyo rin 50-50 yan. Bakit? Pwedeng dayain yung eleksyon.
At ginawa na nila yan maraming beses. Even the last 2022 election, talagang sa salita pa ni Congressman Lim Chong, talagang merong dayaan doon. Kaya nga nanalo ng tumaas yung buto ni BBM. At yan, lalo na ngayon, at this time, na hawak na nila yung gobyerno, hawak nila yung Nero na yan, hawak nila si George Garcia. Sabihin natin, hindi mangyari yan. Imposible yan. Yan lang ang isa sa mga paraan para magpatuloy, mag-perpetuate sila sa power nila. At ito nga, maraming haka-haka. Marami na rin preparation for that matter. Meron daw 6,000 blank na mga baluta na nawala, na dinala daw sa Laguna, hindi na matrace kung nasaan. Baka nga, by this time, pinipil upan na nila yan. Linagyan na ng mga bilog-bilog yung mga ano doon. Tapos, iba-ibang area, kunwari, tapos may computer doon, i-feed na lang sa BCM. Pipid, pasok na, 6 million. 6 million na baluta yun, na mga baluta na dapat sunugin na. Ay gagamitin pa rin yun. Dahil nga mayroong mga kandidato na tinanggal ni George Garcia na hindi nakalagay doon sa baluta at nag-desisyon ng Supreme Court na illegal yung ginawa ng pumilik, kaya ginamp yung mga baluta na yon. Kung gagamitin yun, i-feed pa rin. So by precinct, yan, whole country, itong BCM na to, naghanda sila ng maraming BCM. Yan, i-feed mo yan. Ito yung mga kandidato, kasamang lokal, may listahan sila. Ito yung mga pro-BBM ha, yan lahat. Yung senatorial, ito pa rin, tsaka yung mga party list. Yung congressman yun, local yan. Ito sa region, ito yung buto para hindi halata. The total is 6 million. So, ahid na sila ng 6 million sa PDP Laban. Sipin mo yan. Mga ganyang pandaraya, possibly yan mangyari na yung eleksyon ito. Kasi alam nila, wala na silang mayroon ngang bulong-bulungan din na nakakalit daw si Martin Romualdez. Kaya nga yung inaalaw niya yung mga galawan dyan sa Kongreso. At kasi ang attention ngayon nandito kay Jesus Escudero na mataas ang survey rating. Si Tambalussos wala ng pag-asa dahil bagsak na talaga. So ang mangyari niyan, gusto ni Tambalussos na babagsak din si Jesus Escudero. Kaya itong nangyayari, yung pagpakawala ni Lacanilaw, umpa naman nag-vlog ako dyan, March 12 pa lang, kakahuli lang ni President Duterte, na yan sila Lacanilaw ang envoy to anti-transnational crime envoy sa natin. Instead, doon sa papel ng in-endorse niya si President Duterte sa ICC, nakalagay hindi siya Interpol representative, kung hindi representative of the Republic of the Philippines government. Klarong klaro, noon pa, hindi pa lumabas yung statement ng ICC na ang Pilipinas nag-surrender kay President Duterte. So, kitang-kita yan sa kay Lacanilaw. So, itong option na to na maprotektahan natin ang posisyon ng mga Duterte dito lang sa eleksyon na to by voting straight PDP Laban. Yun lang talaga. Straight yung 10 na yan. So, magdagdag kayo ng 12, bahala na kayo. Basta yung 10, huwag niyong galawin. Buo dapat yan. Yun lang ang paraan na makaganti tayo sa mga hunghang na administrasyon, bangag at hunghang na administrasyon na ito. So, yun ang sabihin natin doon sa mga kamag-anak natin. Kung nasa abroad kayo, sabihin niyo sa mga kamag-anak niyo sa Pilipinas, sa mga magulang ninyo, sa mga anak ninyo, na kailangan we are in a dire situation, kailangan natin gagawin ang share natin
para maprotektahan natin ang posisyon ni Vice President Sara. So, ito nga mamaya merong nationwide and worldwide rally ng Pinipilaban. Susuportahan natin itong rally na to. And I think sa Cebu, it will be in Danao City, kung saan ang birthplace sa Sugod Leyte para si President Duterte pinanganak, pero ang tatay niya dito sa Danao City. So, Danao City is first district ng Cebu. Nasa north yan ng Cebu. Kung bibiyahe kayo papuntang north, madaan yung Liloan, ano pa bang madaanan dyan ng mga bayan before Danao. I think it's around 50 kilometers from Cebu. So doon ang rally sa birthplace ng tatay ni father ni Governor Duterte diyan sa Danao City. And a lot of places dito sa Pilipinas ay merong ding rally. This is organized and sponsored by the Kingdom of Jesus Christ. So marami namang mag-live mamaya na mga vloggers. So manood tayo diyan sa rally na yan. At sigurado maraming taong atin dyan sa rallies na yan. Hindi katulad ng rally ng Alyansa ng mga Bangag na linalakaw. So, there is a big possibility na si VP Sara magsasalita dyan sa rally na yan. So, antabayan na natin. Pakinggan natin kung anong sasabihin ni Vice President Sara. But ngayon, sa totoo lang, si Inday Sara, VP Inday Sara, nag-iingat in her safety. Lalo na winidraw na ni Browner yung kanyang security Presidential Vice President Security Command inalis sa kanya. Kaya nag-iingat siya ngayon at dapat naman yan ang gagawin. Especially na medyo critical na yung health condition ni BBM. Sabi nila, magsalita lang daw, lumalabas na yung dugo. So I don't think, ano lang yan, sugat lang yan sa bronchial tubes or dito sa nasal tubes niya. Saka gamit ng Coke Zero o Coke regular, baka naman natamaan na yung niya, lungs niya. Baka yung alveoli niya, yung mga air sac niya, nag-collapse na. Parang emphysema ang dating. Kaya may linalabas na mga dugo sa bunganga niya. So that's a bad sign. I don't know kung anong diagnosis ng doktor sa kanya. Sana naman gagaling siya, no? Sana hindi rin naman basta-basta mawala yan dahil nakakontrata na yan ni Satanas eh. May kontrata yan, hindi magagalit si Satanas niyan kung i-violate niya ang contract. Talagang tuloy-tuloy yan. Sana gagaling siya, maging malusog siya, at mag-hair follicle test siya para mapanatag ang loob ng mga tao. Yun naman ang tagal niyang iniwasan. Hindi daw pwede idiman natin sa presidente yan, sabi ni Claire Castro. So, medyo mahaba na yung kwentuhan natin. I hope na nakapagbigay tayo ng information or regarding to the revealing issue, hot issues dito sa Pilipinas ngayon. At sana naman huwag niyong kalimutan yung bilin mismo ni VP Inday Sara na we should vote straight Pinipilaban. Yun lang ang dapat natin gagawin. So dito sa vlog na to, salamat dun sa mga konti na dumalaw dito. Maraming salamat mga viewers, bago natin viewers, at I hope mag-subscribe kayo dito sa Justin Truck News page. So with this vlog, gusto kong sabihin sa inyo na salamat, and also press that notification bell para ma-notify kayo anytime kung meron tayong bagong vlog. So with this, thank you and good morning sa inyo lahat.